Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin at dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos na aming mga ninuno, niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, mapakinabangan nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon. Wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin ni iisipin o gugunitain. At hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang salita mula sa Diyos, kapag isinasalo, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghahasik. Ang nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay tulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman na nahasik sa dawang ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga, at inilarawan ng nagasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga ng tag-100, may tig-60 at may tig-30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat.
para ho mas lubos nating maintindihan ang ating ebanghelyo sa araw na ito, ay magandang medyo babalikan ko ho ng konti yung ebanghelyo natin kahapon na magkaugnay. Kahapon po ang ebanghelyo ay binanggit ho ni Jesus ang talinhaga ng mga hasik, na may isang maghahasik na umalis para maghasik ng binhi. At may mga binhing nahulog sa daanan. May mga binhing nahulog sa may batuhan. May mga binhing nahulog sa dawang. At may binhi din nahulog sa mabuting at matabang lupa. Sa ebanghelyo ho natin ngayon, ipinapaliwanag ho ni Jesus. Ano ang ibig sabihin ng talinhagang iyon? Binabanggit niya sa atin na ang mga nahulog sa may daanan ay nakinig, pero may umagaw sa kanila ng bunga. Hindi nakausbong dahil hindi sila tumalima. Minsan, di ba nangyayari din sa buhay natin, naririnig nga natin, pero hindi naman natin nauunawaan. Minsan sa mga estudyante, ganon din ho, naririnig mo yung teacher mo nagtuturo, pero wala kang naiintindihan. Siguro yung isip mo ay lumilipad. Minsan talaga hindi natin maunawaan. Pero magandang mabigyang pansin na sa lahat ng mga atalinhaga ni Jesus, ito ang isang alam na natin karamihan. Narinig natin paulit-ulit ang kwentong ito ng talinhaga ni Jesus, talinhaga ng mga hasik. Pero maganda makita paano ba umuusbong ang salita ng Diyos sa buhay natin na sinasagisag ng binhi sa ating talinhaga ni Jesus. Paano ba namumunga ito? Paano ba tumutubo ito? Kung, anong sabi ng Ebanghelyo sa atin, kung nauunawaan niya ang salita ng Diyos. Pero hindi yung ibig sabihin ng pag-unawa sa salita ng Diyos ay kabisado mo yung Bible. Baka iniisip mo, ay hindi ko pa naunawaan yung salita ng Diyos kasi hindi ko kabisado. Hindi mo kailangang kabisaduhin. Hindi mo kailangang i-memorize ang Bible. Kaya nga sinulat yan para basahin mo Hindi para i-memorize mo. Pwede ngang memorize mo nga, pero hindi mo naman naunawaan yung binanggit mo o yung sinabi mo, parang baliwala din. Diba? Memorize mo nga yung John 3:16, hindi mo naman nauunawaan ano ibig sabihin ng God so loved the world, sayang din naman. Pag hindi mo naunawaan at kabisado lang, may tawag ho tayo diyan. Alam niyo ano? Parot. Diba ganun ang parot? Gagayahin lang yung sinasabi mo? O kaya yung nag-aalaga ng myna bird, di ba? Meron ho akong kasamang pari sa parokya, meron ho siyang alagang myna bird. At tinuturuan niya yung salitang, pogi, pogi. At kakaulit ho niya, pag dumadaan ho ako, hindi ko alam kung nagsasabi ng totoo, pero dadaan sasabihin ng ibon, pogi, pogi. Pero alam kong walang halaga yon kasi nga, inuulit lang niya yung sinasabi. Pero may dumating ho kaming sakristan, tinuruan niya na ho yung ibon ng salitang pangit. Kaya mula pogi, pag dumadaan na ho ako, sasabihin na ho nung ibon, pangit, pangit. Nung sinabi niya ho sa akin, pangit, pangit, parang nasabi ko, ba't nagsasabi na ng totoo to? Pero sana hindi lang tayo nagpaparot at umuulit-ulit. Pero sana ang salita ng Diyos ay nauunawaan natin at sa pag-unawa natin ng salita ng Diyos, ito yung nagiging parte ng ating buhay. Hindi ba gano'n naman pag may nauunawaan tayo mga bagay, nagiging parte ito ng ating buhay at pamumuhay. Di ba? Yung sa mga mahilig manood ng mga
tungkol sa health, di ba? Pag naunawaan mo yung sinasabi noon, kasi nga baka pareho kayo ng problema, masakit ang tuhod mo, tapos may narinig kang isang health vlogger o doktor na nagsabi, sa sakit ng tuhod, etong iwasan mo. Sasabihin mo agad sa nagluluto sa inyo o sa namamalengke, huwag ka nang bumili ng ganito, nakaka-apekto daw yun sa sakit ng tuhod ko. O sa gout mo, sa rayuma mo, arthritis mo. Naunawaan mo siya at naging parte ng buhay mo. Ginagawa mo na siya. At sana yung salita ng Diyos, sa patuloy nating pakikinig sa salita ng Diyos, sana yung pag-unawa natin ay hindi lang humanatili sa ating ulo, pero sana maging parte ng ating buhay at pamumuhay. Na yung salita ng Diyos na pinapahayag sa atin, yung salita ng Diyos na ating kinakapitan, lalo na sa panahon na tayo ay nababagabag, sa salita ng Diyos tayo humahanap ng kaginhawaan. Sa salita ng Diyos tayo humahanap ng kakapitan, lalo na sa panahon na parang nahihirapan tayo. Hindi tayo tumatakbo palayo, pero mas kumakapit tayo sa Diyos, kaya kaya nating maging panatag ang loob. Dahil alam natin at naunawaan natin sa salita ng Diyos, nakasama natin ang Diyos sa kabila ng mga unos ng ating buhay. Nagsisimula sa pag-unawa, nagsisimula sa pakikinig. Pero sana hindi lang natin pinakikinggan at inuulit-ulit. Pero sana ang salita ng Diyos ay talaga tumitimo sa puso natin at nagbabago ng ating buhay. At kung ganun ho yung gagawin natin, ang buhay natin ay makapamumunga at nagbibigay bunga ang ating buhay natin. Ang salita ng Diyos, hindi lang siyang nananatiling mga salita, kung hindi ang binhi ng salita ng Diyos ay tumutubo din ho sa buhay natin. Pero wag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Ito ang gusto kong paalala sa atin, no? Na wag mong ikumpara yung paglalakbay mo sa ibang tao. Baka isipin mo, bakit siya nagsimulang magsimba sa Quiapo? Parang ang bait-bait na niya. Ba't parang ako, 3 taon na ako, nahihirapan pa rin ako sa sarili ko. Nahihirapan ako kapag may yung kumare ko sasabihin sa akin, Mars, may chika ako. Hindi ko matanggihan. Okay lang yon. Importante, nagsusumikap ka. Importante na yung mga paanyaya sa iyo ng kumare mong chismosa ng bayan, mas natatanggihan mo na ngayon kaysa dati. Dahan-dahan ang paglago, parang puno ho yan. Hindi naman agad pagkatanim mo, bukas, punong malago na yan. Dahan-dahan, pakaunti-kunti, pero tumutubo at lumalago. Ganon din ho sa buhay natin. Dahan-dahan din ho tumutubo ang salita ng Diyos. Hindi ho biglaan. Hindi ka pa nagdasal ngayon, sabihin mo, Lord, sana bumait ako, bukas mabait ka na. Hindi ho ganun yun. Sabihin mo, Lord, sana bukas, wala na ho akong problema. Hindi ho ganun yun. Ang salita ng Diyos, dahan-dahang tumutubo sa buhay natin. Kanya-kanyang paraan ng pagtubo, kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang paglalakbay. Kaya nga ho sa ating ebanghelyo, sabi ho, tumutubo ng tagi-100, tig-60, tig-30. Hindi pare-pareho. May kanya-kanyang paglalakbay, may kanya-kanya tayong pagsubok sa buhay. May kanya-kanya rin tayong struggle sa pagsunod sa Diyos. Pero gusto ko malaman mo ngayon na hindi ka nag-iisa sa pagsusumikap mo. Hindi ka nag-iisa sa struggles mo. Kung sa tingin mo, walang nagbubunga sa buhay mo, yun ang gusto kong paalala sa iyo, nagbubunga ka. Sa iyong pagsisikap araw-araw, sa iyong pagpili sa Diyos araw-araw,
sa iyong pagnanais na magbagong buhay. Growth comes one step at a time. Kaya be patient with yourself. Be patient with yourself in following God. Be patient with yourself in your story of growth. Lumalago ka din. Hindi mo lang napapansin. Pero dahan-dahan, pinipili ang Diyos. Dahan-dahan, ang salita niya ay inuunawa natin. At dahil inuunawa natin, parte na ito ng ating buhay at pamumuhay. Nawa ho maging paalala sa atin at hamon sa atin bilang mga Kristiyano ngayon na ang salita ng Diyos ay patuloy nating unawain. Hingi ng grasya ng Espiritu Santo na ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan at pinagdinilayan ay gumalaw sa ating buhay, na tayo ay sama-samang makalakbay, kasabay si Jesus, kasama si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kasama ni na San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaalam ng mga pangangailangan ng ating mga pamilya at ng pamayanan ng simbahan. Ang ating itugon, Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga anak naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumaong miyembro ng ating pamilya naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Panginoong Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan, pagbuklurin mo ang aming mga anak ang mga anak na lalaki at babae na nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, naghihiling pagpapalat buhay na dalisay. Pagpapalat buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagpaparangal ng sa iyong kabutihay. Lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang bunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isupo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ng lahat ay ibibigay. Ako sa iyo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at tusay kay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, wag po ninyo kami masa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po't napat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, wag po ninyo kami
papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo. Sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kaisaysayan at debosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao na ay sumilang sa iyong bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming magsalo sa pagkainglaan sa mga anak ay pabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkukupkup sa aming lahat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro
Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.